Hello guys, magandang araw. Ang itim-itim ng aking kilikili. Ano ba yan? So, welcome to my vlog. Fresh sa my vlog. So, ang ginagawa ko ngayon is nag-skim coat ako dito. So, tingnan mo aking kamay. Ay, hindi pala yan. Ayan. Messy. Pero gumamit ako ng gloves. Okay. So, gumamit ako ng gloves para hindi masyadong magka-messy ang aking kamay. So, ayan. Pero meron pa rin messy. Parang may tao yata. Saglit, ha? Shopee. So, ayan. Ipakita ko sa inyo ang aking naumpisahan. So, dito ako sa CR nag-skin coating. So, during my previous vlog, is itong part na to is decorative hollow blocks. So, aray ko ang kati ng ulo ko, saglit. Sorry. Itong banda na to is una is decorative, decorative hollow blocks. So, dito kasi para at least meron kasing flash ng araw pag during daytime. So, ganun din dito. Meron din yung decorative hollow blocks or decorative wall. Pero, nung time na naglipat ang aking kapatid, doon sa kabila, ginawa nila ng bahay. So, itong sa likod dito kasi is kusina ng bahay ng aking kapatid. So, yung bahay ng aking kapatid is nakadikit lang kasi dito sa bahay namin. Sa bahay ni Mother Dear. So, nung time na nag-renovate sila, nagpatayo sila ng bahay dyan sa gilid is tinakpan nila ng semento. So, finishingan nila. So, ilhang finishingan. So, ganun din dito. Ilagay pong finishingan. So, by the time na kami naman ang nag-renovate dito sa bahay ni Mother Dear, so, amo na po gyapon siyang pa-finishingan. Kasi, yung kabila lang kasi ang naka-finishing. Tapos dito, makikita pa rin yung decorative wall. So, tinakpan namin siya para maging plain, pero rough pa rin siya. So, ito dito, yung part dito, so as you can see, ibang kulay. O, diba? So, ito, smooth na kasi ito, pero luma na kasi siya. So, pinagpinturahan lang namin siya ng blue. Ganon din dito. Amo ragya po siyang gipintalan o green. So, as usual pa rin dito, ganun pa rin yung storya gaya dito. So, dito. So, at saka itong part na to is, ito talaga ang luma namin na pintuan pagpasok namin dito sa CR namin. So, by the time nga nagtukod o bahay ang aking kapatid dyan sa gilid na nakadikit lang dito sa bahay ni Mother Dear, is tinakpan nila ito kasi nilipat na ang aming pintuan ng aming CR dito. So, as you can see, diba, oh, parang temporary permanent lang muna ang mga bridging ng aming CR. Kasi wala pa rin budget. O, diba? So, ganun talaga ang istorya. So, ngayon naman is, ang istorya nito is, dapat kasali ito sa labor ng aming panday. Isali itong loob ng CR namin na lagyan niya ng skim coat. Kasi rough kasi siya. So, 'di ba? So, hanggang dito lang ang nakaya niyang nilagyan ng skim coat. Yan. Paikot. Yan. So, hanggang dito. So, ngayon, para kasi siyang murang pantal-pantal. So, ako na lang siyang tiwas karon og skim coating.
Kaya napa may sobra na skim coat, mga 1/4 sack ng skim coat ang natira. So, ako na lang talaga ang nag-skim coat dito sa CR. So, hindi ko na lang ipakita sa inyo ang baba ng CR nito kasi baka masilan kayo, char. So, ayan. So, ito. So, dito na ako banda nag-skim coating. So, pero hindi pa ako tapos. So, mag-skim coating pa ako dyan sa baba. Okay? At saka dito, kasi rough din kasi ito kasi dahil sa semento. So, ang daming kalat. Lalo na dyan sa outlet namin. Oh my God, nakikita yung mga underwear namin dyan. Sa outlet namin yan para sa aming washing machine. O, diba? So, ito rin yung rough na part dito. So, akin din yung lagyan ng skim coat. At saka, dito rin banda sa aming door jamb ng pintuan ng CR. So, ayan. So, kanina pala, before ako dito nag-skim coating sa CR namin, nag-umpisa na akong nag-paint ng door jamb namin sa itaas. Yung chocolate brown. Kaya lang, yung paintbrush na ginamit ko is nagamit kasi siya sa ibang kulay. Pero at that time, na ginamit siya sa ibang kulay, hinugasan ko naman siya. Pero, kahit anong hugas ko talaga, so nag-fade naman yung kulay niya kasi yung ginamit ko na brush na yun is, first na pintura is white. So, nilinisan ko siya, then, binabad ko talaga siya sa water. Kasi, ang akala ko, malinis na talaga siya. Wala na talagang naiwan na white paint. So, ngayon, kasi malambot na siya, kasi so, nakikita ko naman yung grano ng paintbrush. So, pag gamit ko ngayon ng paintbrush para sa chocolate brown is, my God, hindi naman ako kontento sa kanyang kalalabasan. Or, so ayan, hindi talaga siya kulay brown, 'di ba? Parang meron pa talagang flash of white color na paint. 'Di ba? Ganun. Pero yung itong kahoy na to, hindi kasi siya, ang tawag dito, shiny. Parang sabi nila, buhay pa kasi itong itong kahoy na to na ginagamit as door jamb. Ganon. So, as you can see, kasi makukompare ko talaga siya ang kulay na kalalabasan after painting, o diba? Ano na siya? Tuyo. Pero hindi pa gaano. Merong part na basa. Pero ang pangit talaga ng kanyang kalalabasan. Hindi ko siya nagustuhan. Char. Kaya, nag-stop muna ako ng pagpintura ng kulay brown. So, umalis ako kanina. Nagbihis ako. Umalis ako kasi bumili ako ng bagong paintbrush. So, ito dito. Oh. Pasensya na kayo sa kalat ng aking kwarto kasi hindi ko pa talaga yan na lilinisan. Saka na lang pag matapos na talaga akong mag-paint and everything dito sa buong bahay. So, diba, sabi ko rin sa inyo during my previous vlog din na ang naghanap kasi kami or nag-research kami regarding doon sa ilagay namin sa aming sahig kasi yung sahig namin is made of plyboard, marine plyboard. Ngayon, kasi nag-try akong bumili na talaga ako ng plastic varnish. Ang binili ko is natural muna or kasi hindi ko man matansya kung anong kuan. Tapos, bumili din ako ng lacquer
Pakikita ba? Okay. Lacquer sanding sealer. So, isang bote lang muna. So, mag-trial and error muna ako maglagay doon sa hagdanan. Tapos, nagtanong ako doon sa tendira, yung binilhan ko nito, sabi ko sa kanya is, ano ba ang dapat unahin? Kasi yung sahig kasi namin is marine plyboard. Tapos sabi niya, pwede ito ma'am. Yung sinabi ko sa kanya na, pwede ba yung sanding sealer? So, ano ba daw ang dapat? So, nagtanong din ako sa kanya kung anong dapat una na ilagay sa marine plyboard. Sabi niya, ito daw munang lacquer sanding sealer. Then, after is the plastic varnished. Yun ang sabi niya. So, mag-try ako sa aming hagdanan. Tapos, ipakita ko sa inyo guys kung ano ang kalalabasan. So, yan muna ang update. Pero, magpatuloy muna akong doon sa CR. Kasi hindi pa talaga tapos ang aking pag-skim coating. So, huminga muna akong ng saglit, magpahinga. Huminga ng malalim at huminga ng saglit para mag-gain ako ng lakas. Charot, kasi babalik na naman ako doon mag-skim coating sa CR namin. So, yung CR pala namin guys is nalagyan na rin yun ng metal cladding. So, naglagyan na rin namin ng alkuba. So, ganun. At saka, bumili na rin ako ng 3 pieces of elbow pipe 1/2. Kasi para din ito sa wire na pagkabitan doon sa aming breaker. Yeah, doon sa main connection ng wire namin sa aming electricity. So, nung time na nagsabi yung electrician namin na magbili ng mga materials, so isa talaga ito na hindi pa namin nabili. Ang tagal talaga namin hindi na nabili. So, ngayon lang talaga namin nabili ito. So, ngayon ko lang talaga nakabili nito kasi madali siyang maubos. So, ito yata ang mostly ginagamit ng mga nagpa-wiring installation sa kanilang mga bahay. So, ganon. So, buti na lang nakabili ako kasi madali talaga siyang maubos. So, sabi naman kasi ng electrician namin is 3. So, 3 binili ko. So, every time kasi dadaan yung electrician namin dito sa bahay, magtanong kasi siya, nakabili na ba kayo? Tapos sabi ko, hindi pa. Tapos, ang available kasi is 1/3 o 3/4. Tapos 1/2 man yung So, naghintay talaga kami hanggang dumating yung stock ng 1/2 elbow pipe EMT para sa electrical wiring connection namin sa aming breaker. Okay, so ganon. At saka, bumili na rin ako bumili ako ng isang paintbrush. Ayan. Bumili ako ng isang paintbrush kasi yun na nga yung sinabi ko kanina na yung chocolate brown na ina-apply ko sa pagpintura doon sa aming mga door jamb, hindi ko man nagustuhan yung resulta. So, ito na, bumili na talaga ako. So, maybe bukas ipagpatuloy ko ang pagpipintura ng chocolate brown dito sa aming mga door jamb. At saka, plano ko rin kasi na isali na lang sa pagpintura ang aming white na door. Kasi, parang habang tumatagal siya, lalo siyang, madali siyang madumihan. Alam mo naman ang aking mga anak. 'Di ba? Every time na basa, especially, hindi naman madumi ang kanilang kamay. Especially kung basa yung kamay nila. 'Di ba? So, mag-clotting dito. 'Di ba? So, hindi naman sila mahilig magpunas. 'Di ba? Or magpunas sila sa kanilang damit or mga basahan. Pero, meron pa talagang part na basa pa rin yung kamay nila. So, direkta sila dito, hawak sa nila. So, sa door handle. So, mag-clot yung basa papunta doon sa pintuan. So, ganun. So, hindi ko na talaga So,
much better din na pipinturahan ko na lang siya ng chocolate brown. Kasi meron pa naman kaming natira. So, marami pa naman yan siya. So, at saka para na rin pantay, no? Para pantay yung kulay ng pintuan ko na chocolate brown at saka sa kanila din na mga pintuan. Kasi parang nahulog na Technicolor yung pintuan namin sa mga kwarto dito sa itaas ng bahay ni Mother Dear. O, diba? So, para pantay yung kulay. O, diba? So, bababa na talaga ako. Kasi, babalik pa ako mag-skim coating doon sa CR. So, dahan-dahan lang talaga tayong magbaba. Kasi, wala man niyang hawakan. O, diba? So, ayan. O, diba? Unti-unti na maaliwalas tingnan ang aming hagdanan. Kasi yung mga ganito na structure na kulay black is napinturahan ko na siya ulit. So, ito na naman. Yan. Diba? Yung plyboard na naman dito sa aming hagdanan ang lalagyan ko ng sanding sealer at saka varnish. Plastic varnish. So, bumaba na rin ako kasi naiinitan na talaga ako doon sa itaas. Super duper. So, ayan. Ayan. O, diba? Madumi pa rin. So, after ko mag-skim coating sa part na yon ng mga rough, kasi yun lang kasi ang nilinisan ko. So, by the way guys, pag kayo ay mag-skim coating sa inyong bahay. So, dapat is linisin nyo muna. 'Di ba? Para walang alikabok na maisali doon sa pag-skim coat ninyo. Dapat kasi malinis yung pinag-skim coatan nyo. Kung pwede is brushan nyo tapos paliguan nyo ng tubig. Ganon. Tapos kung hindi rin kaya sa ganon klase na paglilinis, pwede nyo rin linisan sa pag-varnish. Varnish? No, yung yung liha. Yun. Gamitan nyo ng liha tapos kikis-kisin nyo. Varnish naman ang nasabi ko. Sorry. O, diba? Nabubulol naman sa pagtatagalog. Charot. Okay. So, yun. Dapat malinis talaga siya. So, nilinisan ko naman yung banyo namin before ako nag-skim coat. So, ganun siya. O, diba? Pero ganun na talaga ang kulay ng aming old pintura doon sa aming CR. So, that's all for today's video guys regarding sa mga finishing touches dito sa bahay renovation ni Mother Dear. So, thank you for watching guys. Bye!